Mayad na adlaw sa intiro for today's video ay magluluto nga ako ng aming pananghalian. Medyo naguguluhan nga ako ngayong araw kasi napakadaming isang bitbit ni Papa. Pero dahil ako naman talaga yung nagluluto at nasusunod dito sa bahay, syempre ako yung pipili ng uulamin namin ngayon. It's either tutulungan ako ni Papa magluto o ako lang talaga yung magluluto ngayong araw. Tinatanong-tanong ko nga siya kung magkano yung presyo ng mga isdang dala niya. Para alam ka din kung magkano yung presyo ng lulutuin ko, kung mahal ba o hindi naman. Pero nung sinabi niya sa akin kung magkano nga yung mga presyo ng isda niyang tinda, ay nalaman ko na mas mahal pala yung isda nung nakaraan kaysa ngayon. So confident ako na pumili ng mga gusto kong lulutuin. Tapos sinadjust niya din to na ito na yung kunin ko, yung pagi. Masarap daw kasi yung pagprinito tsaka nilagyan ng gata. Total yung kinuha ko naman daw ay alimasag at shrimp. Isabay na daw namin yung pagi. Pati nga yung manok dito gusto ko pang isabay. Charis. Masyado pang maliit yung pwede na yun sa December. Ang bilis ko na naman magsalita ngayon. Napakadaming energy. May kasi ako na bago, sinusubukan ko lang kung mas maganda itong gamitin sa pag-voice over o wala. Pero pag ginagamit ko kasi itong microphone, mas confident ako magsalita. Masyado nga lang mabilis. Pero sa mga nakakilala sa akin, ganito talaga ako kabilis magsalita. Naalala ko nga nung elementary pa ako, sinabihan ako ng teacher ko na yung award daw na para sa akin ay dapat most talkative. Pero noon, hindi ko pa alam kung anong gusto sabihin noon. Pero ngayon, syempre, malaki na ako, alam ko na. At napatunayan ko na ang daldal ko pala talaga. Uy, pero madaldal lang naman ako pagka-close ko yung tao, pero pag hindi, tahimik lang din naman ako. So, kung madaldal ako sa'yo, ibig sabihin, komportable ako. Ang dami ko na namang chika, hindi ko na naman sa inyo share kung anong lulutuin namin ngayon. So, eto, ginagayat-gayat ko nga itong ingredients na gagamitin namin mamaya sa aming pagluluto. Yung lulutuin namin pala ay ginataang seafoods. Hindi ko nga alam kung ako ba yung magluluto si Papa. Kasi pag nakikita ako nag-video ni Papa, ay gusto niya din sumali. Okay lang din naman yan sa akin kasi mas madaling mag-video kung siya yung nagluluto. Kasi hindi ko na kailangang iset up ng camera. Siya na lang yung kukuhanan ko ng video. Tapos kanina, bago ko pa nga hiwain tong mga ingredients, ay hinihingi ko na sa kanya yung lulutuin ko. Kaso ayaw naman sa akin ibigay. Pagbalik na lang daw niya. Pag ganyan yung linyahan ni Papa, kinukutuban na ako na siya talaga yung magluluto. Na ako lang yung maghihiwan nitong ingredients. Kasi ayaw niyang ibigay sa akin yung lulutuin. So habang hinihintay ko nga siya, eto, nagsaing na muna ako. At natapos na nga ako magsaing, tapos nagiinit na ako ng tubig, wala pa din siya. Nag-iisip-isip na nga ako dito kung anong oras talaga yung dadating. Kasi magtatanghali na, baka gutumin na kami. Tapos itong aso naman namin ay kanina pa talaga ito nagpapansin. Grabe ang bigat nitong isang aso namin, si Astra. Hirap na taga akong kargahin siya kasi ang bigat niya. Pero feeling baby pa rin yan. At eto na nga dumating ng bida. Ay, si Papa pala. At sa wakas ay binigay na din sa akin itong lulutuin namin. Tapos nung tinanong ko kung sino yung magluluto sa aming dalawa, siya pala talaga. Kaya pala talaga ayaw niyang ibigay sa akin. Kasi may naiisip daw siyang luto nito. At sabi ko, total siya din naman yung magluto. Siya na din yung maglinis ng isda. Pagi pala yung tawag nito sa Bicol, iban ko sa Tagalog. Basta, ang alam ko galing yan sa dagat. Pero napakasarap nitong seafoods na to. Kaso yung karamihan ay hindi to kinakain kasi hindi naman kilala. Pero katulad dito sa bahay, nasanay na kami sa mga lamang dagat, kumakain na kami ng mga ganong klaseng isda. Paminsan-minsan try nyo din yung ganon. Para at least paminsan-minsan ay makatikim din kayo ng ibang lamang dagat. Wala namang masamang sumubok, diba? At itong pagi ay piprituhin ko muna ngayon. Bago namin mamaya igisa at lagyan ng gata. Mas gusto ko din nito yung crispy. Ito pala yung ibang dinagdag ni Papa. Kasi yung kinuha ko daw kanina ay napakakunti lang, kaya dinagdagan niya. Akala mo naman talaga, ang dami namin kakain dito sa bahay, para 4 lang naman kami. Sabi niya, sabay na daw to hanggang gabi. Di mas mabuti, hindi na ako magluluto. Isang luto na lang ngayong araw. Isa pa naman sa pinakamahirap gawin araw-araw yung pag-iisip ko na yung lulutuin mo. Pero yung mas mahirap ay yung maghahanap ka pa ng lulutuin mo. So, maswerte pa din kami kasi araw-araw kami nilulutuin ulam. Mag-iisip na lang ako kung anong luto yung gagawin ko. O diba, kita nyo? Siya na yung nag-isa, hindi na ako. Talagang pinagprito niya lang ako ng isda kasi siya talaga yung magluluto. Para naman daw kasama siya sa video. Pero kayang-kaya ko din naman itong lutuin kung ako lang. Pero dahil may tatay ako na gustong palaging nag-videohan, ay isama na lang natin, baka magtampo pa. Pero sa baka mga susunod na araw, ay ako na lang magluto mag-isa. Namimiss ko kasi yung inihaw na buraw na may maraming palaman. Yung ginawa ko nung nakaraan, parang ilang araw na kasi kaming hindi nakakapag-ihaw. Baka bukas yun na yung lutuin ko mag-isa. Kung hindi sasali to si Papa. At sana din ay merong fresh tamban. Nakakamiss na din kasing kumain ng inihaw na tamban. Yung sariwa na at napakataba pa. Syempre, fresh from bulan. Naalala ko naman tuloy yung pinsan ko na nakatira sa Iloilo. Palagi pang napunta yun dito sa Bicol para lang dun sa tamban na yun. Hindi daw kasi fresh at masarap yung tamban na meron sa kanila. Malayo daw kasi sila sa dagat at pag dumadating yung mga isda sa kanila ay frozen na.
Hindi katulad dito sa amin na fresh palagi yung isda. Kasi napakalapit lang namin sa dagat. Baka mga first week ng December nandito na yon. Nakakatuwa din kasi na may direct flight na from Iloilo to Legazpi. Tapos babiyahin na lang sila ng Legazpi to Bulan. So hindi na katulad na dati na iikot pa sila ng Iloilo to Manila and Manila to Legazpi. So ngayon, isahang flight na lang. At eto, luto na ang ginataang seafoods. Sobrang sarap nito as in. Talagang maglalaway ka. Tuwang-tuwa na naman ang baby girl. At eto, magluluto pa pala kami ng bangus kasi baka kulangan yung ulam namin. Yung mga tao kasi dito sa bahay ay medyo malakas sa ulam. Kunting kumain ng kanin pero grabe naman nag-ulam. Mabuti na lang talaga at palagi kami mayroong isda. Kaya pwede kaming magluto ng kahit anong ulam na gusto namin. Basta kung ano yung available. Piprituhin ko lang naman to para madali kasi manananghalian na kami. Abay kung lalagyan ko pa to ng iba't ibang ingredients ay baka kung anong oras na kami makakain. Siguro ay baka abutin na kami ng mga launa. Kaya, yung pinakamadaling recipe na lang yung gagawin ko nito, which is prito. Hoy, sa mga hindi marunong magprito dyan, painitin nyo muna yung mantika para hindi dumikit yung isda. Kasi pag nilagay mo ang isda sa hindi pa mainit mantika, sigurado ako magkakalasog-lasog ang isda na piniprito mo. At eto na, tapos na nga ako magprito, kain tayo. Grabe mga ate ko, ang sarap-sarap talaga ng niluto namin ni Papa. Ito yung pinakamasarap sa lahat, yung walang ketchup, walang wang tumas, kundi yung asin lang at gata. Talagang lasang-lasa mo yung pagkasarap-sarap ng ulam na to, nanunuot sa seafoods. Eh, grabe naman yung pagnatnat mo, ate girl, baka mabungi ka. Sorry, pero sarap talaga ako sa ulam na to kasi sobrang malasa niya. Pwede nyo din gayahin yung recipe na yun kasi madali lang naman yung lutuin. Kilig na kilig talaga ako sa ulam na yan kaya napapasayaw ako. Halata naman siguro. Eto ako ngayon nagagala, nag-jogging. Kasi parang tumataba na talaga ako recently. Ay, hindi parang, tumaba na talaga ako. Kaya ito, para magbawas-bawas ng timbang, tumakbo ako. Pero grabe ang init talaga kahit alas 4 na, ang tindi pa din ng init. Grabe na talaga yung climate change. Pero buti na lang ang ganda ng panahon ngayon at hindi maulan kaya nakapag-jogging ako. Sobrang tahimik at napaka-peaceful ng paligid. At syempre, ang lugar namin ay hindi din ganun ka-polluted. See you sa next vlog! Ingat!